Diyos, tanang ating nilonon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na tig-iisang denaryo maghapon, sila ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila ay upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maaano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nitong mga nakalipas na 2 araw, no, simula Lunes, Martes, no,
ang paksa ng ating ebanghelyo ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Sabihin nyo nga, sino ang nandito nung Lunes, taas ang kamay? Kunyari, attendance tayo, no? Kunyari, teacher ako, no? Ay, Father, hindi ka teacher, principal ka sa higpit mo, no? O, sige na, principal ako. Sino nandito nung Lunes, taas ang kamay? Yan. Taas, 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 para makita ko. Okay. Sino nandito nung Martes, taas ang kamay? Yan, okay. So, maraming wala. Tama? Hello? Sagot. Okay, no, sa mga wala, ihahabol ko kayo kasi hindi nyo maintindihan ang ating pagninilay ngayon kung hindi natin re-reviewin ang mga nakalipas na ebanghelyo. Nung Lunes, tinanong ng mayamang lalaki kung paano magkamit ng buhay na walang hanggan. Alam nyo, yung mayamang lalaki na yon, masunurin sa Diyos. Lahat ng utos ng Diyos, wala ni isa na hindi sinunod. Ngunit, merong isa na hindi niya kayang gawin. Ano yon? Ang ibenta ang ari-arian at ang napagbilhan ibibigay sa dukha. Umalis ng malungkot ang mayamang lalaki. Siguro, hindi niya kayang ibenta. Hindi niya kayang bitawan ang kanyang yaman. Kaya, sa halip na sumunod, tumalikod kay Jesus. Tumalikod kay Jesus. Yun yung Lunes. No? Samantala kahapon, Martes, pinagmamalaki naman ni Pedro kay Jesus na iniwan niya ang lahat para kay Jesus. Iniwan niya at sumunod kay Jesus. No? Iniwan niya yung kanyang pamilya, iniwan niya yung kanyang trabaho o kabuhayan, iniwan niyang lahat at sumunod kay Jesus. Kaya nga, ang tanong ni Pedro, ano naman ang para sa amin? Tingnan niyo, no? Yung mayamang lalaki, hindi niya kayang iwan ang kayamanan. Kaya, ang kanyang tinalikuran ay si Jesus. Pero si Pedro, iniwan niya ang kanyang kabuhayan. Iniwan niya ang kanyang pamilya at sumunod kay Jesus. Pero ang tanong ni Pedro, ano naman ang para sa amin? Siguro kung si Pedro nabubuhay sa panahon ngayon, siguro yung parinig niya kay Jesus, simple lang yung kanyang sasabihin. Siguro sinasabi ni Pedro kung nabuhay siya ngayon, Bekenemen, Jesus. Di ba? Di ba gano'n? Pag nagpaparinig ka, no? Baka naman, di ba? Pag may nagawa ka, nag-serve ka, di ba? Nagpaparinig ka, baka naman dyan, Father. No? Di ba? No? Para pag naghahanap ka ng kapalit, ano sinasabi mo? Bekenemen. No? At yun yung parinig ni Pedro. Bakit? Kasi gusto niya mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya naman ngayong araw, eto na. Ipinapakita na ni Jesus kung paano mapabilang sa kaharian ng Diyos. Siguro sabi ni Jesus, o sige na nga, eto na. No? Total, parinig ka ng parinig. No? Total, nagtatanong ka. O, di ba? Yung mayaman, nagtatanong. Eto naman si Pedro, nagpaparinig. Total, no? Gusto nyo talagang mapabilang? Eto na. Sinasabi na ni Jesus paano mapabilang sa kaharian ng Diyos. At ginamit niya ang talinhaga ng manggagawa ng ubasan para ipaliwanag ito. Tinawag ng may-ari ng ubasan ang iba't ibang manggagawa sa iba't ibang oras. No? Bakit iba't ibang manggagawa? Kasi depende sa galing. 'Di ba? No? Iba-iba naman talaga ang manggagawa. May magaling, may tamad, may malakas, merong lampa. Tama ba? No? Tatrabaho ba kayo? 'Di ba? Anong klase kayong empleyado? Magaling ka ba?
O ikaw yung tamad? Hindi makasagot, oh, 'di ba? Ganun no? Iba-iba, no? Iba-iba. Bakit iba-iba? Syempre, depende ang manggagawa. Depende sa galing, no? Kaya nga kung ikaw ay may-ari ng ubasan, no? Anong gusto mo? Magaling o hindi magaling? Masipag o tamad? Malakas o lampa? O, 'di ba? No? Kaya nga tinawag niya ang mga manggagawa sa iba't ibang oras. May tinawag ng umagang-umaga. No? Walang sinabi kung anong eksaktong oras na yon. Basta sabi, umagang-umaga, pwedeng alas 6 o alas 7. At meron ding tinawag ng alas 9. May tinawag alas 12 ng tanghali. May tinawag alas 3. Merong tinawag alas 5 ng hapon. Sa tingin nyo, anong klaseng manggagawa ang tinawag ng maagang maaga? Yung masisipag, di ba? Siyempre, pipiliin mo yung magagaling. At bakit merong mga tinawag ng huli na? Latak na, no? Wala nang pumili. Ba't mo ba naman pipiliin? Lampa, tamad, di ba? Pero kahit ganon, tinawag sila ng may-ari ng ubasan. Kung uunawain nating mabuti, may pagkakapareho at may pinagkaiba ang mga manggagawa. Himayin natin, no? Ang pinagkapareho ng mga manggagawa, lahat sila tinawag para magtrabaho. Sabihin nyo nga, magtrabaho. Tama, di ba? Tinawag para magtrabaho. Mula umaga hanggang hapon, tinawag sila para magtrabaho. Hindi para mag-cellphone. Ha? Tinawag sila para magtrabaho, hindi para tumambay. Malinaw? Lahat pareho. Para magtrabaho. Pangalawang pinagkapareho, lahat sila parehas ng trabaho. Sabihin nyo nga, trabaho. Anong trabaho? Manggagawa sa ubasan. No? Parehas. No? Anong gagawin? Siguro magpitas. Siguro magtanim. No? Ewan ko. Basta trabaho sa ubasan. Parehas. At pangatlo, tinawag sila parehas ng pinagtatrabahuan. Sabihin nyo nga, magtrabaho, trabaho, pinagtatrabahuan. Saan pinagtatrabahuan nila? Sa ubasan. Pare-parehas. 'Di ba? Pare-parehas na lugar. No? Walang opisina doon. Pare-parehas na lugar. No? At panghuli, pare-parehas silang tinanggap na sweldo. Magkano? 1 denaryo. Ang galing, no? Pare-pareho. Ganun pala sa kaharian ng Diyos. Pare-pareho. Patas. Walang mataas, walang mababa. Walang magaling, walang tamad. No? Lahat pantay-pantay. Kaya pala, si Jesus, pinapabenta niya ang ari-arian ng mayamang lalaki nung Lunes. Tama? Dahil sa kaharian ng Diyos, pantay-pantay. Walang mayaman, walang maraming ari-arian. Walang mahirap, walang dukha. Pantay-pantay. Pero merong pinagkaiba ang mga manggagawa. Dalawa ang nakita kong pinagkaiba. Una, magkakaiba sila ng oras ng pagtawag. Sabihin nyo nga, oras ng pagtawag. Talaga naman, iba-iba tayo ng oras. Tanungin mo ang katabi mo, kailan gusto mo? O yan ha, kayo na mamili, kailan gusto mo? No? O ano, gusto mo na? No? Kanyan talaga, no? Kanya-kanya tayo ng oras. May oras. Iba-iba ng oras ng pagtawag. At isa pang pinagkaiba, magkakaiba ng pagtugon. Sabihin nyo nga, pagtugon. Iba-iba. Meron nagtrabaho, pero meron inggitero. Merong nagtrabaho, pero meron chismoso. No? Bakit sa kanya? Parehas ng sakin. Merong mareklamo.
No? Di ba may ganyan? May kilala ba kayong empleyado o manggagawang reklamador? Meron ba kayong kilalang empleyadong chismoso? Inggitero? Marami yan. Kasi hindi lahat parehas ng pagtugon. Malinaw. Ang ipinapakita ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Para sa Kanya, lahat tayo pare-pareho. Lahat tinatawag para mapabilang sa iisang lugar ang kaharian ng Diyos. Pero dapat pagtrabahuan. Hindi yan babagsak sa iyong harapan. At iisa ang ating pagdadalhan. Iisa ang ating tatanggapin. Ang kaharian ng Diyos. Pero sa kabila ng ating pagkakapare-pareho, sadyang may mga taong magkakaiba. Talagang may mauuna at meron din namang nauuna o mapanguna. Meron bida-bida. Meron gusto lagi una. At higit sa lahat, pinagkaiba ng tao ay ang kanilang pagtugon. May mareklamo, may ma-attitude, may masungit, o baka ako yun. May inggitero, o baka kayo yun. May chismoso, o baka si ano yun. Hindi ko nasasabihin. Di ba? Kanya-kanya tayo eh. Hindi ba? Hindi ko alam anong karakter nyo. Pero ako inaamin ko, may masungit, baka ako na yun. No? Di ba, ti princess? Di ba? Pero sa makatuwid, sa lahat ng ito, ang nais ipakita ng Diyos tungkol sa kaharian, walang makalalamang dahil ang Diyos ay makatarungan. Walang makalalamang dahil ang Diyos makatarungan. Kahit sa simbahan, lahat tayo pare-pareho. Sa akin bilang pare-parehas kayo. Ang problema, iba-iba kayo ng pagtugon. Meron pag tinawag mo, nandyan. Di ba, Mika? Wow! Di ba? Pero meron naman pag tinawag mo, ang daming dahilan. May project ako eh. Uy, meron akong school eh. Uy, meron akong ganito. Pero pag tinignan mo, my day, nasa kapederasyon, no? Nandun, di ba? Pero ganun eh. Iba-iba ng pagtugon. Pero ang masakit dito, kung sino pang reklamador, kung sino pang maraming reklamo, siya yung inggitero. Pansin nyo? Di princess, napansin mo? Hindi ka makasalita dyan. Ha? Di ba? Pero sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo. Walang magaling, walang tamad, walang malakas, walang mahina. Pero ang tanong lang, ano ang iyong pagtugon? Habaan ko na, dagdag ko na si San Ezekiel Moreno. No? Inaalala natin at ginugunita natin si San Ezekiel Moreno. Alam nyo ba, itong santong ito, nagpunta sa Pilipinas. Tanungin nyo kung saan. Sa Maynila. Tanungin nyo saan sa Maynila? Sa San Nicolas Convent. San yon? Sa Intramuros. Ngayon ko lang nalaman yon. Tinrace ko eh. Saan ba nagpunta dito? Isa ang Maynila sa kanyang pinuntahan. At sa Intramuros, para daw maglingkod sa mga mahihirap. Hindi malayo na baka napadaan dito sa San Nicolas, sa ating lugar. Hindi ko alam, no? Nabasa ko lang yon at nagulat din ako. No? Saan ba may mahihirap? O dito. Hindi ko alam. Hula lang ito. Pero, anong pinapakita? Si San Ezekiel Moreno ay santo at patron ng mga may cancer. Sino na nagka-cancer dito? Taas nga ang kamay. Wala pa. O sige, sinong gusto magka-cancer dito? Taas ang kamay. Wala, di ba? Alam natin, ang sakit na cancer, mahirap. No? Alam natin na kapag nagpapagamot, tignan mo sa sobrang hirap,
nakakalbo. Tama? Masakit. Anong kanyang cancer? Cancer sa palate. No? Sabi sa lalamunan. No? At bilang pare, importante ang lalamunan. Bakit? Kung walang lalamunan, hindi kami makakapag-salita. Hindi kami makakapag-homily. No? Naranasan ko yun nung pagkatapos ko sa Quiapo. No? Nagkaroon ng bukol ang aking lalamunan. For 2 months, hindi ako nagsalita. At inopera yung lalamunan ko. No? Hindi ako makasalita. No? Ano nang silbi ko? Paano na ako? No? Paano ang pagkapari ko? At akin, bukol lang. Si San Ezekiel Moreno, cancer. At iisipin mo, pag may sakit ka, ang lagi mong sasabihin, paano na ako? Paano na ang buhay ko? Diba? Pero, pinagtrabahuan ni San Ezekiel Moreno. No? Pwede siguro, no? Pwede pa rin maging pare kahit hindi nakakapagsalita. Paano makakapangaral? Sa gawa. Yan ang ginawa ni San Ezekiel Moreno. Sa halip na mangaral ng kapakumbabaan, pinakita ang pagpapakumbaba. Sa halip na mangaral, magsalita tungkol sa pag-ibig, pinakita kung ano ang pag-ibig. Tayo, maraming dahilan. Kapag mahirap, ayaw magtrabaho. Tama? Baha, ayaw pumasok. No? Buti na lang si Maymay, swimming daw ang kanyang shout out. No? Kahit baha, pasok. No? 'Di ba? Samantalang ang mga estudyante, umulan lang, Lord, sana walang pasok. No? 'Di bale, pagtanda nyo, no, wala na, lagi nang may pasok. No? Pasok sa trabaho, pero ganun eh. No? Hindi ka pwedeng huminto, magtrabaho. Madami tayong dahilan. Kapag masakit, ayaw pumilos. Kapag hindi maganda, ayaw magtrabaho. Kapag magkagalit, galit pa, ayaw magpatawad. Lahat tayo, ang tawag, kailangan magtrabaho. Pagtrabahuan ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, hindi pagalingan sa kaharian ng Diyos, kundi pabaitan. Kaya nga kahit, naku, nanggigigil na ako. No, dahil gusto ko lang mapunta sa langit. No, Lord, ang hirap. No? Diba, ti Princess? Sa kaharian, hindi kumparahan, kundi suportahan. No? Malungkot mag-isa sa langit, isama mo yung iba. Suportahan mo yung iba. Sa kaharian ng Diyos, walang puwang ang inggitan. Sa halip, tulungan. At higit sa lahat, hindi ito paunahan, kundi pagtugon ng may bukas na loob. Amen. Amen.